Ilang minuto pa ang nakalipas. Sumapit na nga ang bukang liwayway. Dahan-dahan nang nagbabago ang mga itsura ng mga aswang na nasasakupan ng gabunan, maging ang pinuno. Laking pagtataka ni Nuli sa mga nilalang na yon dahil nagawa nitong maglakad sa sikat ng araw na hindi nahihirapan. Inanyayaan si Nuli ng pinunong gabunan na lumahok sa salo-salo ng baryo sila ng umagang yon. At hindi naman siya nagdadalawang isip na sumunod dito. Habang naglalakad sila papuntang gitna ng baryo, napatanong naman siya sa kaibigan niyang gabunan ng, "Kaibigang Maro, pwede ho ba kitang matanong? Bakit nakaya ng kauri mong maglakad sa sikat ng araw? Yung iba kasing mga kauri niyong nasilayan ko, tulog pag umaga. Pero kayo, kakaiba dahil nakaya niyong maglakad sa sikat ng araw." Wika ni Nuli sa mga ito. Nang marinig ito ng gabunan, tumawa lang naman itong nakatingin sa kanya. Ayon sa kaibigan niya, nakaya nilang maglakad sa ilalim ng sikat ng araw dahil sa mismong pinuno ay nagtaglay ng birtud. Dahil sa mga narinig ni Nuli, hindi naman siya halos makapaniwala sa uring aswang na kanyang nakausap. Ilang saglit pa, nakarating na nga sila sa mga kubong nasa gitna ng baryo. Meron din siyang nakikitang kababaihang nagluluto sa gitna ng baryo ng kung anong karne. Ayon sa kanya, kakaiba din daw ang mga aswang na yon dahil talagang animoy normal lang ng mga tao kung makipag-usap ito sa kanya. "Umupo ka, Ginoong Nuli. Maya-maya lang, darating na ang pinapaluto ko para sa iyo." Wika ng pinunong gabunan sa kanya. Ang sagot lang naman ni Nuli dito, "Ay, hindi na kailangan, kaibigan. Alam ko naman ang kinakain nyo dito. Kahit kung maaari, aalis na ako dahil meron akong hinahanap." Matapos magsalita ni Nuli, napatingin naman sa kanya ang pinunong gabunan at nagwiwika din ng, "Pwede ho bang malaman kung ano ang hinahanap mo, Ginoo?" Wika nito pero biglang naantala ang lahat nang dumating ang ilang kasama ng aswang na may dalang abaniko na naglalaman ng mga pagkain. Ang buong inaakala niya, karne ng tao ang ipapakain nito sa kanya, pero iba ang nakikita niya. Merong nilagang saging, kamuting kahoy, ubi, basta mga pagkaing makukuha lang sa bundok ang ibinigay nito sa kanya. Pag-alis ng lalaking nagbigay sa kanya ng mga pagkain, nagsalita naman ang pinunong gabunan sa harapan niya nang, "Kumain ka na, kaibigan. Alam kong gutom ka sa mga oras na ito. Kaya't sana, tanggapin mo ang pagkain na yan. Huwag kang mag-alala. Walang lason yan. Oo nga pala. Alam ko na kung sino ang hinahanap mo. Yung maestro mo, di ba? Tama?" Nang marinig ito ni Nuli, halos naman mabulunan siya sa kanyang kinakain. "Teka, papanong nalaman mo na siya ang hinahanap ko? May alam ba kayo kung saan siya?" Tanong ni Nuli dito. Ayon sa gabunan, na nung mismong nagdaang gabi, biglang naalerto ang kanilang angkan sa pag-aakalang sila ang pakay ng mga gabunan at mga sungaw.
Pero nagtataka silang lahat dahil habang nagtakbuhan ang mga matataas na uri papunta sa kanilang baryo, meron itong hinahabol na isang ermitanyo. Gusto man sana nilang tulungan ang ermitanyo, subalit natakot sila sa lahing humabol dito. Dahil ayon sa pinunong gabunan, nagkaroon ng hidwaan ang kanilang angkan sa matataas na gabunan dahil sa biglang pagbabago ng batas nila tungkol sa panghuli ng pagkain. Nagmula daw nung binalaan sila ni Manong Duming na huwag papatay ng mga taong hindi naman salot sa lipunan, kanila itong sinunod. Pero dahil sa pagsunod daw nila sa babala ng ermitanyo, ay ang pagkakaroon naman nila ng hidwaan sa mga gabunang hindi nila kalahi. Ang dahilan ng mga gabunan na yon, nagpasakop daw sila sa ermitanyong si Duming. Kaya't maging sila, tinatalo ng lahing yon. Ayon kasi sa gabunang nakausap ni Noli, ang pinuntarya nilang kakatayin ay yung mga taong salot sa lipunan. Pero dahil sa gawain nilang yon, ay ikinagalit ng mga gabunan na yon. Nakita niyo ba kung saang bundok nagpunta ang ermitanyo? Wika naman ni Noli habang nakatayo at biglang pinutol ang kanyang pagkain. Sa pangatlong bundok na yan, Ginoo. Diyan namin huling namataan ang ermitanyong tumakbo. Wika naman ng gabunang kaibigan niya. Sa mismong oras na yon, nagpaalam si Noli sa gabunan, maging sa buong angkan nito, na siya'y alis na at nagpasalamat. Habang nakasakay siya sa kabayo, inihatid siya ng ilang bantay ng gabunan papunta sa labas ng baryo nito. Pinatakbo niya ang kabayo ng napakabilis at pinuntarya ang unang bundok. Pagkarating niya sa unang bundok, tanging mga bakas lang ng mga paa ng kanyang nakikita. Bumaba siya ng kabayong sinasakyan niya at kinumpirma ang bakas ng paa kung saan ito galing. Nang malaman ni Noling bakas yun sa mga paa ng sungaw, kagad siyang sumampas sa kabayo at patuloy itong pinapatakbo. Ilang oras pa ang makalipas, nagawa na nga niyang makarating sa pangalawang bundok. Hingal na hingal noon ang kanyang kabayong sinasakyan, kaya't pinili na muna niyang pagpahingahin ito sa ilalim ng punong kahoy at pinakain na rin ng mga damo. At habang nakahiga siya sa ilalim ng kahoy, bigla naman siyang napabalikwas nang mayroong taong magsalita hindi kalayuan sa kanya. Pagbangon niya, kagad siyang nag-uusal dahil ang taong nakikita niya ay isang manlalason. May dala-dala itong tuba habang nakangising nakatingin sa kanya. Saan ka ba galing? Bakit ba hingal na hingal ka? Sakto, tumagay ka muna. Wika nito sa kanya habang inabot ang basong naglalaman ng tuba. Wala ka na doon, kung saan man ako galing. Wika ni Noli dito, may halong panginginsulto. Kaya lang naman ganun ang inasal niya dito, dahil kitang-kita niya ang aura nitong napakasama at mamamatay tao. Tiningnan niya ang basong hawak nito at sinipat-sipat kung may lason ba itong nakalagay. Dahil sa uhaw at pagod niya, hindi na niya alintana na baka maaaring may lason doon na nakakubli. Pagtanggap niya ng lasong may lamang tuba, ngumisi lang naman ang lalaki. Pero pag inom niya sa basong may tuba,
Bigla niyang nabitawan ang baso. Dahil nakita niyang inundayan siya ng saksak ng manlalason. Gamit-gamit ang talibong. Mabutit na salag niya ang kamay nitong may siyang hawak ng talibong. Kaya't kanya itong nahawakan. At sinipa ang lalaki banda sa may dibdib. Tumilapon ang manlalason. At nang ginawa niya yon, biglang namula ang mga mata ng manlalason at kaagad din siyang sinugod nito. Ang buong akala niya, manlalason lang yon, pero isa palang aswang ang nakaharap niya. Magamat aswang ito, hindi na siya nagkarga ng mga usal para labanan ang manlalason. Bagkus hinarap niya itong walang kahit anong gamit sa katawan. Nilabanan niya ang aswang sa normal niyang lakas dahil hindi naman yun makagamit sa nalalaman nito dahil tanghaling tapat. Nagbuno silang dalawa sa makapal na damuhan. Habang pinagsasapak niya ang aswang, pinagkakalmot naman siya nito. Dahil may alam sinuli pagdating sa mano-manong laban, kaya't madali niyang nadakip ang dalawa nitong mga kamay at hinawakan ang lalamunan nito. Sinong nag-uutos sa'yo para ako'y patayin? Ha? Sagot. Kapag nagsalita ka, bubuhayin kita. Pero kapag hindi ka nagsalita, ihuhulog kita dito sa pampang na walang ulo. Wika dito ni Nuli. Pakawalan mo ko. Magsasalita na ako. Membro ako sa pangkat ni Lakay na Gabunan. Bawa ka. Pakawalan mo ko. Pagsusumamo ng aswang sa kanya. Subalit bago niya binitawan ang aswang, pinakapitan niya ito ng sumpa na kapag babalik pa ito sa kampo ng mga Gabunan, paniniguradong masusunog ang buong katawan nito. Sige, pakawalan kita pero huwag ka nang babalik sa Gabunan mo. Dahil kapag nagkamali ka, hindi ka na makikita ng kamag-anak mo. Wika dito ni Nuli. Nang mapakawalan na niya ang aswang, dali-dali naman yung tumakbo papalayo. Kaagad siyang sumampa sa kabayo at dali-daling pinatakbo ito. Pagdating niya sa pangatlong bundok, kaagad siyang humawak sa lupa para pakiramdaman ang buong paligid. Nagbabaka sakali kasi siyang baka nandun papunta ang matanda. Kaya't ginawa niya ang mga bagay na yun, pero kahit anong ramdam niya sa presensya ng ermitanyo, wala talaga sa bundok na yon. Hanggang sa naabutan na siya ng takip silim, pero kahit papano, natanaw pa rin niya ang ilang bundok doon. Pagdating niya sa pinakadulo ng pangatlong bundok na itinuro sa kanya ng Gabunan, meron siyang nakitang bundok na pamilyar sa kanya. Dahil ang pangatlong bundok pala na tinungo niya ay kadugtong pala sa bundok kung saan nakatira ang ermitanyo. Nasisilayan niya ang napakalaking baliti sa bundok na yon. At sa ilalim nito, nandun ang kubo ni Manong Duming. Kaya't kaagad niyang pinatakbo ang kabayo upang simulang lakbayin ang bundok papunta sa kabila ding bundok. Dumaan pa ang kabayo niyang sinasakyan sa malaking sapa bago pa masimulang akyatin ang bundok. Dahil sanay ang kabayo niyang maglalakad sa dilim, kaya't kahit papano, hindi siya nahirapang palakarin ito. Ginamitan na rin niya ng salamangka ang mga pananaw ng kabayo upang hindi ito makasilay ng mga nilalang. Delikado kasi ang mga kabayo kung makasilay ng mga nilalang na hindi pamilyar sa kanila dahil magtatatalon-talon ito
at tumakbo ng walang direksyon. Maaari din yung mahulog sa pampang, maging ang nakasakay dito. At habang naglalakad ang kabayo sa kakahuyang sakop sa lugar ni Manong Duming, lahat ng mga nilalang doon na kanyang nadaraanan, nagsisitabihan yun na para bang kilala siya ng mga ito. Nang malapit na siya sa kubo ni Manong Duming, nasisilayan na naman niya ang napakalaking balite na puno ng mga alitap-tap sa katawan nito. Malakas ang pakiramdam niyang naroroon ang matanda sa kubo, kaya't nagmamadali na siyang lumapit sa kubo na yon. Hindi pa man siya tuluyang nakalapit sa kubo nito, napangisi naman siya nang makita niya si Manong Duming na nakaupo sa kubo nitong walang dingding, na nakatingin ito sa kanya habang nananabako, na para bang alam nito ang pagdating niya. Alam kong parating ka, Iho, kaya't inabangan na kita sa pagdating mo. Wika nito sa kanya kahit hindi pa siya nakababa ng kabayo. Pagbaba niya ng kabayo, lumapit naman siya dito at doon niya nakita ang kalagayan nito. May ilan itong kalmot sa braso, subalit hindi naman yun malalim. Manong, bakit dito mo naisipang tumungo? Ang layo-layo ng lugar na ito. Wika ni Nulis sa ermitanyo. Subalit hindi ito sumagot at patuloy pa rin itong humigop ng tabako nito. Maya-maya pa, tumayo ito at tumungo sa dulong bahagi ng kubo at may kinuha kung ano. Pagbalik nito sa kanya, may inilapag naman ito sa harapan niya na mga pagkaing nakukuha sa bundok. Oh, ito, kumain ka na muna. Alam kong gutom ka na. Mamaya na yung kwentuhan. Wika nito sa kanya. Kaya tumitig na lang itong sinuli sa pagkain at kumuha ng ilang mais na nilaga. Meron doong kamuting kahoy, kamuting baging, at mga talbos ng gulay na pinakuluan lamang sa isang bao ng nyog. Kain lang siya ng kain noon na para bang hindi siya nakakain ng ilang araw. Tuwang-tuwa naman ang ermitanyong nanood sa kanyang kumakain at di kalaunan, naubos din niya ang pagkaing inihanda nito sa kanya. Lah, pasensya ka na, Manong. Di kita natirhan. Sus naman, nakakain ka na ba? Wika naman inuli kay Manong Duming. Huwag kang mag-alala, Iho. Kumain na ako. At isa pa, marami pang natira dyan. Sagot naman ni Manong Duming. Ilang saglit pa, pumunta ito sa likod ng balete na para bang may kinuha ito. Kaya't bumaba na rin siya ng kubo para tingnan ang napakalaking balete kung saan nakatira ang alaga ni Manong Duming. Habang tumatagal, Manong, lalong lumaki tong kahoy na to. Wika naman niya habang nakatingala sa taas. Ilang taon ka na bang hindi nakapunta rito? Akala mo lang yan. Pero ang totoo, ganyan lang talaga yan kalaki. Halika na dito para naman simulan na natin tong tagay. Pang-ayaya naman ito habang nakaupo sa sahig ng kubo. Nasa harapan nito ang kawayan na may lamang tuba at basong gawa sa katawan ng kawayan. At doon pa sinagot ni Manong Duming ang lahat ng mga katanungan niya. Kaya mas pinili kong dito pumunta upang iligaw ang mga demonyong yon. Mahirap na kasi
kapag malaman ng mga yon na nandun lang din sa baryong yon tayo nakatira, baka kagaya nung una, mamimirwisyo na naman sila sa mga alagang hayop doon sa baryo nyo. Teka, paanong nagawa mo kung masundan? Sino ang nagtuturo sa'yo na dito mo ko matagpuan? Wika naman ni Manong Duming. Inilahad ni Nuli ang lahat ng mga nangyayari, pati na ang pagpasok niya sa angka ng mga aswang. Nang marinig ni Manong Duming ang lahat na detalyeng ibinigay niya, nagwiwika naman ito ng, Huwag kang papakampante sa mga nilalang na yan, iyo. Hindi porke tinulungan tayo ng angkan na yon nung nagdaang digmaan, ay kaibigan mo na sila. Tandaan mo, napapanig pa rin sila sa kaliwa, kaya't maaring traidorin ka pa rin nila. Pero huwag kang mag-alala, ako mismo ang gumagawa ng paraan para mabasa ang mga isipan ng mga yan. wika naman ni Manong Duming. Isinilaysay din niya sa matanda ang tungkol sa babala nito doon sa gabunan na huwag papatay ng mga mabait na tao. Nang malaman ni Manong Duming ang tungkol sa mga bagay na yon, ayon dito, malaking tsansa na tunay ang pakikitungo ng mga gabuna na makipag-isa sa kanila, lalo na't kinalaban sila ng kauri nilang aswang. Pero Manong, saan nagpunta ang 15 nilalang? Yung humahabol sa'yo? Hindi ka ba nasundan dito? Wika naman niya kay Manong Duming. Alam nilang dito ako nagtatago, pero wala silang kakayahang pumasok dito dahil sa mga panguntrang nakalatag sa buong paligid ng gubat na ito. Pero ang problema natin, na kapag malaman ng mga yun kung saan tayo naglalagi, baka yun yung mga alaga mong manok naman ang pagdidiskartihan nun. Kaya bukas na bukas, hanapin natin ang pangkat ni Carpio sa tuktok ng bundok. Kailangan nating mahanap ang grupo nila upang makaya nating labanan ang grupo ng mga sungaw. Kapag magkataong bumalik na ang grupo na yon sa tanhay, wala na tayong magagawa kundi harapin ang mga pagsubok na tayo lang dalawa. Wika naman ni Manong Duming sa kanya. Sa ilang oras nilang pag-inuman, doon na inilabas ni Manong Duming ang mga gamit na minsan na hindi pa nasilayan ni Nuli. Lalong-lalo na ang 3 batong mutya na hugis 3 ngipi ng kidlat. Ipinaliwanag sa kanya ng ermitanyo ang gamit ng mga mutya na yon. Ayon dito, kapag suot-suot mo ang ngipin na yon, magkakaroon ka ng kilos na animoy kasing bilis ng kidlat. Hindi lang yan, kaya mo ring maglalaho sa harapan ng mga kalaban kung ito'y nanaisin mo. Ang ikinagulat pa dito ni Nuli, napakarami palang mutyang nasa ilalim sa pangangalaga ni Manong Duming. Nandun din ang mutya ng buhawi na kapag nanaisin mong gumawa ng dilobyo ng mga oras na yon, kayang-kaya mo yung malikha. Ayon kay Manong Duming, nakuha niya ang mga mutya na yon sa mga mabagsik na antingerong kanyang napaslang. Nang marinig ni Nuli ukol sa mga antingerong pinaslang niya, nanlaki naman ang mga mata niya. Mamamatay kayo ng mga antingero? Wika ni Nuling gulat na gulat. Nang marinig ng ermitanyo ang mga sinabi niya,
Uminom na muna ito ng tuba at saka sumagot pa lamang. O tama ka nang narinig iyo. Nakapatay ako ng mga antingero noon na may kapangyarihan sa kadiliman. Kaya ko lang naman naisipang kunin ang mga mutya na ito dahil sa pamimirwisyo ng mga antingero na yun sa mga tao. Isang antingero ang may-ari nito na napapanig sa kaliwa. Dagdag pa ni Manong Doming, hindi lang antingero sa kaliwa ang may-ari sa mutya ng buhawi na yon. Dahil naging pinuno din yon sa mga aswang. Ayon sa kapanahunan ni Manong Doming, marami nang napagtagumpayan ang mutya na yon sa digmaan laban sa kampo ng Panginoon. Nang mabalitaan daw niya ang balita na yon, hindi na siya nagsayang ng oras para bawiin yon sa kamay ng mga antingerong aswang. Dahil maraming antingero sa kanan ang nalalagas, nang marinig ni Noli ang mga kwento sa kanya ng ermitanyo, labis naman ang pagkamangha niya dito. Ilang sandali pa, napatanong naman siya kay Manong Doming kung saan nila hanapin ang pangkat ni Carpio. Nang marinig ito ni Manong Doming, nagtataka naman si Noli kung bakit bumaba ito ng kubo. Pinagbasdan lang naman niya ang ginawa ni Manong Doming habang tumatagay siya ng tuba. Ilang sandali pa, nakita niyang meron itong inuusal-usal at nakahawak sa patpat nitong hawak. Tiningnan lang ni Noli kung ano ang gagawin ng matanda. Subalit laking gulat niya nang merong lumitaw sa harapan nito ng napakalaking ibon. Nang makita ito ni Noli, napahawak naman siya sa kanyang mutya dahil sa gulat dito. Dahil ang nakita niyang ibon nakaharap ni Manong Doming, talagang napakalaki nun. Kung isipin, kayang-kaya nitong dumagit ng isang tao. Hindi pa man nakababa si Noli sa kubo para lumapit, kaagad nang lumipad ang ibon na yon. Paglapit nito sa kanya, nagwika naman si Noli dito ng, "Manong, anong ibon yon? Ang laki naman yata nun." Nang marinig ito ni Manong Doming, umupo lang naman ito sa papag. Yun ba? Yun ang magbibigay sa atin ng impormasyon kung saan ang pangkat nila Carpio. Mamaya andito niyon. Sa pakipag-usap ni Noli tungkol sa halimaw na yon, doon niya nalaman ang tawag sa nilalang na yon. Dalupahaw ang tawag ko sa ibon na yon. Bigay sa akin yun ng kaibigan kong Engkanto. Nang marinig ito ni Noli, biglang nawala ang pagkalasing niya sa kanyang katawan. Dalupahaw? Ano yun, Manong? Tanong niya sa ermitanyo. Ayon sa ermitanyo, alaga ng mga engkanto ang ganong ibon. Pero hindi lahat ng ibon na yon ay pagmamay-ari ng mga engkanto. Bagkus yung iba, pagala-gala lang sa gubat at nagbabantay sa kagubatan. Hindi rin daw basta-basta ang ibon na yon. Dahil kapag dumating sa puntong merong taong umabuso sa mga punong gubat, hindi ito magdadalawang isip na pumatay ng tao. Sa ilang oras pa nilang pag-iinuman, hindi na namalayan nilang dalawa ang mga oras na lumipas. Nang makaramdam na silang dalawa ng antok, pareha din sila nang nakatulog sa papag ng kubo kahit wala itong dingding.
Kinabukasan, maaga pa silang naghahanda ukol sa paglalakbay nilang dalawa. Habang kumain sila ng umagahan, nagtanong naman siya kay Manong Duming kung saan sila magpunta. Sinabi naman sa kanya na alam na nito kung saan sila magtungo dahil kagabi pa lamang nakauwi na ang inutusan niyang ibon. Pagkatapos nilang kumain, naglalakbay na nga ang kabayong sinasakyan nila. Tag-isa sila ng kabayong dala para mas mapadali ang paglalakbay nila. Nauna noon ang kabayo ng ermitanyo at siya naman ang nakasunod dito. Halos inabot sila ng 3 oras noon para lamang mapuntahan ang grupong hinahanap nila. Manong, mukhang ang layo naman yata ng nilakbay natin. Di pa ba tayo nakarating? Wika niya kay Manong Duming habang sakay-sakay sa kabayo. Malapit na tayo, iyo. Malapit na natin silang makita. Sumunod ka lang sa akin. Nang marinig ito ni Noli, wala naman siyang nagawa kundi sumunod dito. Ilang sandali lang, nakarating sila sa isang barangay na para bang may fiesta. Laking gulat ni Noli noon nang makarating ang ermitanyo sa isang sabungan. Manong, dito ba natin sila hahanapin? Naku, niloloko mo yata ko eh. Tugon niya dito. Nang marinig siya ng matanda, sumagot lang naman ito ng, Andi dito na tayo kung saan natin hanapin ang pangkat ni Carpio. Ayon sa inutusan ko, dito natin sila matatagpuan sa araw na ito. Na, bumaba ka na dyan. Nang marinig ito ni Noli, labis naman ang galak niyang nararamdaman dahil sa wakas, mahanap na rin nila ang grupo na yon. Paglapit nila sa sabungan na yon, kaagad nagpabili si Manong Duming ng tuba. Palingalinga naman si Noli sa paligid ukol sa grupong hinahanap nila. Sa paglipas ng oras ng kanilang inuman at pagkikwentuhan, nagpasya noon silang dalawa na tumungo sa ruweda. Pagkarating nilang dalawa sa ruwedang merong naglalaban, napangiti naman siya. Nang masipat niya ang antingerong si Danilo na may hawak-hawak na manok sa loob. Ang kasama naman itong matanda na si Carpio habang nasa labas at nananabako. Kasama din ito ang 3 lalaki na medyo may kalakihan din ng katawan na hindi pa nakilala ni Noli. Kung hindi nyo na itatanong, napadpad silang dalawa sa lugar ng Murcia. Dahil yun ang impormasyon na dala sa ibong inutusan ni ermitanyo. Sa labas na ito sa bayan ng Bacolod, papuntang Don Salvador. Habang pinagmasdan ni Noli ang antingerong si Danilo, napangisi naman siya sa dala-dala nitong manok na panlaban. Sa paglalarawan ni Noli sa manok, animoy tuyong dahon ang mga balahibo nito. Subalit ang nagdala ng lakas at swerte dito ay ang mutya nitong hindi pa niya nababasa kung anong uri ito. Dagdag pa ng puwersa ng tangan ng matandang si Carpio ay hindi rin basta-basta. Dahil kaya nitong hulaan ang takbo ng sugal sa mga manok. Pero biglang naikumpara ni Noli ang sarili niya sa estilo nito sa pagbitaw ng manok. Dahil ang pamamaraan nito, kahit mauna o mahuli sa pagbibitaw ng manok, wala itong pinipili. Paglabas ng nagngangalang Danilo sa ruweda,
Dala-dala nito ang manok nitong inilaban. Ang isang kasama naman nitong lalaki ang kumuha sa bihag na medyo may kalakihan ang katawan. Wala rin palang pinagkaiba ang hilig ng taong to sa yunuli. Tara, malapitan na nga natin. Wika naman ni Manong Duming sa kanya. Habang naglalakad ang ermitanyo papunta sa pangkat nila Danilo, nakasunod lang naman dito si Noli. Nang makalapit na sila dito, habang nag-inuman ang pangkat na yon, napatitig naman ang matandang si Carpio kay Manong Duming habang nagsasalita ng, Duming, ikaw ba yan? wika ng matanda habang nakatitig pa rin kay Manong Duming. Ang apat naman itong mga kasama nakatitig din kay Manong Duming. Dahil nakatago si Noli sa likod ni Manong Duming, hindi siya kaagad nakita ni Danilo. Ako nga, Carpio. Kamusta ka na at ng pangkat mo? Sagot naman dito ni Manong Duming. Ang sagot naman ng matanda na si Carpio, okay lang naman sila at patuloy pa ring naglilibot para lamang samahan ang apat na kasama nitong mga sabongero. Maniwala kayo o sa hindi, biglang umakap ang matandang si Carpio kay Manong Duming. Ayon dito, ilang dekada daw nang magkaroon sila ng tampuhan nitong si Carpio. Dahil lamang sa pagpasok ni Carpio sa aral ng kaliwa, ang buong akala naman ni Manong Duming, tuluyan ang umanib sa demonyo ang kaibigan niya. Kaya't sa paglipas ng panahon, unti-unti niya itong nilayuan sa takot na baka hindi na ito kumilala ng kamag-aral dati. Kabaliktaran naman ang nangyari kay Manong Carpio dahil lamang sa gusto niyang mataglay ang aral sa kaliwa at kanan, nawalan siya ng kaibigan. Habang sinuli naman, lumabas na siya sa likuran ni Manong Duming. Nang masipat siya ng disipulo ni Tandang Carpio, nakasama pala siya. Napangisi naman yon at tumayong lumakad parating sa kanya habang may bit-bit na tuba. Kaibigan, magkasama pala kayo ng maestro mo. Maligaya sa muling pagkita natin. Wika naman ni Danilo sa kanya. Ipinakilala sa taong si Danilo ang tatlo nito kasama sa nagngangalang Lando, Buning at Lidyo doon kay Noli. Hindi naman nahirapang sinuling kunin ang mga kiliti nito sa katawan dahil halos magkapareha sila ng pag-uugali. Habang nag-uusap sila patungkol sa mga manok, masayang masaya naman silang lahat habang umiinom ng tuba. Si Manong Duming noon at ng kaibigan niyang si Carpio, panay naman ang pag-usap nila patungkol sa kanilang mga nakaraang misyon na dumaan. Dahil nagkataong nanalo ang isang manok nila Danilo, kaya't mayroon silang pulutan habang nag-iinuman. Wala pang binanggit ang ermitanyo patungkol sa pakay nila dito dahil gusto niyang sulitin muna ang araw na yon habang hindi pa sumapit ang gabi. Hanggang sa magdesisyon na ang kaibigan ni Nuling si Danilo na ilaban na nila ang pangalawa nilang pambato dahil mag-alas 12 na yon ng tanghali. Sinuli noon, tanging pagmamasid lang ang nagawa niya sa gagawing paghahanda ni Danilo. Nang paalis na si Danilo kasama ang tatlo nitong kaibigan para humanap ng makatapat sa manok, nilingon nito si Danilo at nagwiwika ng, Kaibigan, sama ka na sa amin. Maghahanap lang tayo ng makatapat sa manok naming itatapat.
Nang marinig ni Noli ang sinabi nito, ngumiti lang naman siya at tumayo habang nagwiwika ng, Oo ba, sige. Sasama ako. Para naman makita ko kung gaano kaganda yung mga manok dito. habang naglalakad silang lima. Tinanong siya sa kaibigan ni Danilo sa nagngangalang Lando ng, Kaibigan, pwede ho bang magtanong? Bakit napadpad kayo rito na walang dalang panabo? Isa kang breeder ng manok sa Bacolod, di ba? tanong nito sa kanya. Nang marinig ni Noli ang sinabi nito, halos wala naman siyang maisasagot dito. Sumunod lang ako kay Manong Domi. Dahil may pakay raw siya kay Mang Carpio. Sagot naman niya. Subalit sumabat si Danilo dito ng, Uy, huwag kang makakaibigan-kaibigan dyan. Di mo ba yan kilala? Kilalang bunggayita na mananari yan sa lugar nila. Ako nga, nagawa niyang mapatumba. Partida, ginamitan pa yon ng salamangka ni Mang Carpio. Pero di pa rin umubra sa taglay ng taong to. wika naman ng taong si Danilo. Sinuli noon, hindi na niya alam ang sasabihin niya dahil medyo na bulgar ang sikreto niya. Nang marinig ng mga kaibigan ni Danilo ang sinabi nito, patawa-tawa naman yun sa pag-aakalang nagbibiro lang si Danilo. So hanggang dito na muna mga ka-ermitanyo ang ating kwento. Isusunod natin ang part 63.